Magandang umaga sa lahat, lalong-lalo na sa mga katulad kong mga rice farmer. For today's video guys, ipapakita ko sa inyo ang 66 days old na triple 2, yung pinakauna nating dinirect. Pero sa hindi pa, paki-subscribe naman po sa aking YouTube channel. Sana'y matulungan nyo akong dumami tayo dito sa ating YouTube channel. Ito guys, balikan natin. Ito na ang sitwasyon sa 66 days old na triple 2. Halos 90% ang nakalabas na. So 10% na lang ang hindi pa nakalabas na bunga ng ating palay. So salamat sa Diyos at konti na lang ang ating hinintay nito guys. So ang hindi pa nakalabas yung masyadong mataba, yung nasa ilalim, malalim ang putik. So yun ang hindi pa nakalabas. Ito yung mga tawag sa amin dito, tunaan guys, tunaan ang karabaw. Kunti na lang, ayan. Ang ganda ng kanyang, maganda ang kanyang paglabas ng bunga, dahil sa ngayon ay wala na ang bulan, no, ang moon. So tapos nang nag full moon. So ang timing talaga pag magwaswas ang palay, yung wala nang hindi nagbibilog ang bulan, ang buwan, nakalipas na ang full moon. So timing sa panahon, kaya sana hindi tayo nito magka problema dahil walang moon ngayon. So ato guys, tingnan nyo. Salamat tayo sa Panginoon guys, dahil ang lahat ng ito ay galing sa Kanya. So hindi tayo ang nagpabunga, hindi tayo ang nagpabuhay, kundi siya sa ating mga tanim. So ang ginawa lang natin ay nagsikap lang tayo, at ang lahat ng grasya ay galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya salamat sa Diyos. At ito guys, nakaglabas na ang 90% na. Pag mag 70 days old na ito guys, 4 days na lang ang kulang, nakalabas na lahat itong bunga nito. Ayan. So wala nang tubig, drain na lahat ang tubig natin. So wala nang tubig sa puno ng ating palay, dahil pwede na itong hindi na natin i-stack ang tubig, makasurvive na to. So ang rason guys, sa amin, base sa aming experience, ay mas timgas, no? Timgas ang bunga. Sa Bisaya pa, maganda ang butil pag walang tubig, at saka hindi mahihirapan ang harvester. Pinatuyo natin dahil dito sa amin binog, lalim ang putik. Kaya kung hindi natin ipinatuyo ang lupa, hindi makapag-harvest ang harvester. So yan ang rason na drain natin ang tubig pag magsilabasan na ang kanyang bunga. So wala na talagang tubig, ito na ina-stack natin. So
Again, triple 2 ni siya guys. Ito ay triple 2 na variety. 65 days old. So, malapit na nakalabas lahat. 10% na lang ang hindi pa nakalabas ang kanyang bunga. Direct seeding po ito guys, hindi po ito transplanted. So direct ang ating paraan dito sa pagtatanim ng palay upang mas makasave tayo sa gasto, dahil 7,000 ang gagastuhin natin sa pag-transplant. So nasave na natin dahil direct seeding lang tayo. So sabod sa amin dito, konti lang ating gagasta dahil sabod. So ang ano lang, medyo masilan dahil dalawang beses tayo mag-apply ng herbicide. Kung hindi tayo dalawang beses, malulunod sa damo ang ating palay. Pero nakasave pa rin tayo dahil konti lang ang gasto natin pag herbicide lang ang inan natin kaysa mag-transplant tayo. Ito guys, oh, tingnan nyo ang nakalabas na lahat. So ang ganda. So siguradong aabot to ng 300 plus na butil bawat isa nito. So ito guys, aabot to ng 300 sa isang puno. 300 na piraso ang kanyang butil. So ayan guys, salamat sa inyong patuloy na panonood sa aking mga video. Sana'y may natutunan kayo. Ito po ay patungkol sa ating pagsasaka ng palay. Hindi naman po tayo eksperto guys, pero ang ating ginawa dito, ang ating punto nito sa ating pagbablog ay base sa ating experience, at sana ay may nakukunan din kayong mga maaring ma-apply. Kaya kung may mga katanungan kayo tungkol po sa aking technology sa ating pagpapalayan, ay paki-comment na lang po sa ibaba. Yun lang po guys, maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.